paano kumalat ang kaugalian ng tao, paano nagiging punong-puno ng pride ng tao, no? Ganon si Satan, until pride was found in his heart. Ganon si Satan. Yun ang ugali ng tao, kaya binigyan sila ng law para makita ang ugali noon, na sila arrogante, akala nila kaya nilang mabuhay na walang Diyos. Ganon kasi sa paglabas nila sa Ehipto, di ba? Sinasabi ko last time. So ito po yung gusto po natin na maunawaan po natin. So pumupunta tayo sa punto, babalikan ko. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Pinakilala kung sino si Kristo. Image, kung sinabing image, abay talaga, kung nakita ko ang image ko, yun ako. Hindi pwede magkaroon ng image kung walang katotohanan na magre-reflect nun sa image. So, simple as that. So, si Jesus, image ng invisible God. Hindi mo nakikita ang Diyos, invisible, pero kay Kristo, doon mo makikita ang Diyos. Simple as that. Hindi nila pwede pabaliwalaan at sabihin, tao lang si Kristo, no? Iba-iba ang katuruan. Bago po yung mga pantas na naaral sa mga Bible school, Pentecostal, Baptist, bago pa yung mga aral, meron pang yung mga church father. Ang church father, bago pa ang church father, meron pa ang 12 disciple mismo na nakaka-witness sa ating Panginoon. So kung suriin po natin doon, marami pong may pagbabago, maraming may kanya-kanyang interpretasyon. So saan tayo magpo-focus? Focus po lang tayo sa ating Panginoon. Sapagkat siya po, mauunawaan nga natin in image of the invisible God, the firstborn of creation, na siya ang nangunguna, siya ang number one, siya ang una. Hindi ibig sabihin na siya ay pinanganak, kung hindi, siya yung nakakataas sa lahat mula sa creation. No? So, doon nga, nakita po natin, He is before all things. Noon pa, nandun siya. Hindi po simple lang ang pangunawa sa ating Panginoon. Kailangan maunawaan po natin na itong Kristo pala na nagkatawang tao ay noong pa yan at siya bago pa ang lahat ng nilalang, lahat ng creation. No? So, sa 17 sinasabi po dito, and in Him all things consist, controlled raw sama-sama, sa verse 17 na po tayo ngayon. So, controlled raw sama-sama yan. Doon po natin inihambing ang science, tsaka yung salita ng Panginoon at ang Spirit, that Jesus is really in control everything. Because He is really God. No? Ito po yun. Tinalakay natin na ito. So, papasok na po tayo sa 18, pinakamahalaga, sapagkat ito ay patungkol naman sa atin. Pero nakafocus tayo sa Panginoon. Hindi po namin ifo-focus yung mga pagkukulang nyo, late kayo, hindi nagtatouch, hindi po ganun. Hindi, noon po yun, lumang ano po yun, sapagkat ang sino man nasa kay Kristo, nandun na yung pagbabago, nandun na yung pagkusa, nandun yung pag-ibig, nandun na yung pag-unawa sa katawan ng Panginoon, sa pisikal na katawan, katulad nitong church na to, tayo, pisikal na katawan, at sa spiritual na katawan, bilang si Kristo ang ulo. Dito po tayo sa verse 18. Ang sabi po dito, and He is the head of the body. Siya ang ulo ng katawan. Na ibig sabihin, the church, who is the beginning and the firstborn. Meron pala dito. From the dead, and in all things that He may have preeminence. Okay. Saan tayo ngayon? Pupuntuhan po natin ngayon. No? Pag sinabi po ng... Minsan, simpleng analogy lang eh. Pag sinabi ang ulo, yan ay kontrol lahat ng katawan. Simple. Kung pag-usapan natin ang iglesia ng kabuuan ng lahat na iglesia na nasa kay Kristo, kung si Kristo nga ang ulo, lahat ng katawan, consistent yan, nagkakaunawa yan. Tingnan nyo mga iglesia ngayon, Pentecostal, Baptist, hindi magkakasundo. Kumbaga sa ang katawan, may kamay, may tenga, no? May paa, maganda nga yung analysis natin noon yung pagkahambing natin doon no? Yung hindi pwede sabihin, yung nag-away ang tiyan at ang bibig, sa katawan. Bakit?
Ang sabi ng ng tiyan ba o paa? Ang paa tsaka ang bibig, no? Ang sabi ng bibig sa paa, ikaw wala ka nang ginawa, lakad ng lakad, lakad ng lakad. Ako ang kumakain para ikaw ay makakalakad. Sabi naman ng paa, kung hindi ako lalakad, hindi ka makakakain. Consistent sila, no? Ganun. Kung ilagay natin sa church, maraming church, iba ang doktrina, ba't kayo ganito, ba't kayo ganito, ba't kayo ganito. We in the new beginnings, we understand and we love everybody, but we have to focus on what God is saying. Kung siya ang ulo, dapat consistent ang bawat katawan. Di po ba? Sapagkat ang ulo ang nagkokontrol ng kamay, ang ulo nagkokontrol ng paa, ang ulo nagkokontrol ng bibig. Kung yan ay ang iglesia, bakit hindi niya kayang kontrolin ang Baptist? Bakit hindi nakokontrol ang Pentecostal? Ba't yung Oneness? Ba't magkakagulo sila? Alam niyo kung bakit? Hindi talaga consistent sa ulo sila. Kaya tayo nais po natin sa ulo si Jesus Christ because He is the head of the body. Hindi po mangyayari na nais namin magiging healthy kayo sa spirituality, sa lahat ng gagawin. Hindi po uubra yan kung hindi maunawaan at nanggagaling sa ulo kay Kristo ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya parang pumapasok tayo sa basic. Basic pero importante. Basic pero pinakamahalaga na maunawaan kung sino si Kristo. Yung mga lumang teacher, yung mga lumang pantas, maganda po ang sinasabi nila. Full gospel kami, Christ-centered. Sa panahonan ngayon, hindi na nagiging Christ-centered eh. Maraming nagpe-preach, para sa ating tithes and offering, para sa kung saan man. Yung iba naman nakafocus sa healing, miracle. Minsan lang nangyari ang mirakulo sa iglesia nila, tinawag na ng miracle church. No? Minsan lang bumaba siguro ang experience ng Holy Spirit, ng Pentecostal, nag-speaking in tongues, kung ano-ano nangyayari, meron deliverance. Baka gusto lang talaga ang Panginoon ipinakita, pina-experience. Throughout, yun ang ituturo. Lahat na, tapos titignan na nila mga tao, ba't hindi ka nag-i-speaking in tongues? Ba't walang milagro sa inyo? Hindi ka doon ang katawan. Ang Panginoon, iisa lang po ang gusto niya, mag-reconcile. Mamaya makita po natin. So, Jesus is the head. Pag sinabing He is the head of the church, katulad ng magkaduktong yan ng ang Philippians tsaka yung Ephesians na kinoconcentrate nila ang katuruan sa katawan. Pagdating naman dito, ang ulo naman ang pinakamahalaga, which is Christ, which is the head of the body. Kaya binibigyan ng emphasis po ito. Kasi ganito, tayo ay physical church. Kung si Kristo ay nasa inyo, nauunawaan lahat ng katawan, yung mga music ministry, yung mga ushering, kung may ushering pa tayo, sa children ministry, mauunawaan nila, automatic masusunod sila, gumagalaw sila. Hindi po kailangan, andyan ang pastor, takot sa pastor, ang pastor magdidikta lahat. Hindi po. Kaya tayo gumagalaw. Kaya si Pastor J nagtsatsaga. Kasi, alam niyo si Pastor J, may sariling trabaho po yan. Nasa call center, call center pa ba tawag doon? Nasa call center sa gabi, nagpupupuya. Pero nagbubukas pa yan, nagre-research pa yan. Hindi po biro. Ako, minsan, sumusobra na sa kape, sa kakainom, para makapagbasa, gising sa gabi. No? Kaya minsan pinipigil ko na yung kape ko dahil nararamdaman ko na gano'n naman ako eh. Walang sakit, praise the Lord, tuwan-tuwa. Kaya pinagmamalaki ko sa mga kapastor na ako walang sakit. Bakit? Hindi ako nagpapacheck up sa doktor. sabi naman yung mga iba, "Hoy, pastor, wag ka ganyan. Pa-check up ka. Hindi mo sabi, mabibigla." Sabi ko, ako naman, sila alam niyan. Hindi ako takot sa doktor, sa dentist na nga, hindi ako takot. Nararamdaman kasi ng katawan kung anong mali. Pag nararamdaman ko, teka, sobra yata ang kati dito sa belt ko. Sumusobra ang sugar ko ngayon. Bawasan ko yung sugar. Paborito ko yung condensed, di ba? Di ba, no? Ang condensed milk, nandyan yan. Pag ako magkape, ang daming condensed. Pero pag naramdaman ko, teka, sobrang Tapos pag nakita ko yung jingle ko, sobra ang bula, sobra na ang sugar ko sa katawan. Tigil. Maski hindi ka naman magpa-fasting, pigilan mo lang, huwag mo lang gawin eh. Minsan,
namamaga, parang ang bigat-bigat ng katawan. Oops, teka, baka may high blood na ako. Eh di tigil naman kanin, tigil kung ano. See? Ibig ko po sabihin, alam ng katawan po na, ba't tayo napunta doon? Alam ng katawan natin, no? So, kung si Kristo ang ulo, no, iingatan talaga naman po tayo. Kung si Kristo ang ulo, ang lahat na sa iglesia, alam anong hindi po kami, kung nakita ba ninyo si Pastor J, naninita pag natutulog na kayo, hindi na yan, dahil mahalaga, pag si Kristo ay nandyan, uunawaan namin, siguro po yan to. Kanina nga, tinanong ko si Konsehala Sonia, na napipikit na siya, pagod. Kasi alam ko, naglalamay sila, ang daming mga bisita. Puyat ka. See? So, maunawa. Hindi, kung yung iba yun, sasabihin na yun, hindi ka nakikinig sa akin. Diba? At yung iba naman, talaga yatang gusto lang matulog sa church dahil may aircon, yun ang mahirap. Pero ibig ko po sabihin, alam nyo ba daddy ko? Yumaon na daddy ko. Aatin dyan sa Jesus First, nakasalamin pa yan, Ray-Ban itim. Pero natutulog talaga yan. Natutulog talaga yun. Alam ko yan. No? Kaya yung, alam nyo bakit na born again? Kasi umatin siya one time sa Catholic. Umatin siya sa Catholic, late siya, tapos nag-communion siya. Alam mo, ang sabi raw sa kanya ng pare, totoo to. Kaya siya lumipat sa born again. Ang sabi sa kanya ng pare, kayo po yung late kanina, ano po? Aba, iba kasi si daddy eh. Si daddy nakikipag-debate yan sa Iglesia ng Cristo sa libro eh. Tapos yung ginagalang niya ang Iglesia, gano'n, sinabihan siya ka na, mula noon, hindi na, nakikinig na siya sa atin. Binigyan ko siya ng Bible, yung Dex Bible pa nga, dispensationalist Bible yun eh. Ayan, nalaman niya, dinidebate sa ang mga iglesia. So ano pong ibig sabihin? Sentro po tayo sa Panginoon. Kaya magiging sensitive po ngayon ang spirito natin na binuhay ng Diyos kung ano nga ang kalooban ng tao, ng Diyos para sa atin. Sapagkat ito nga yung five senses, yung katawan, ang soul at ang body, yan nga naman po ang nagkakasala, nagkakamali. Pero yung spirito na sinasabi, we are the temple of the Holy Spirit, mismo sa spirito natin, nananahan ng Holy Spirit, mismo yung sinasabi ng Panginoon, Christ in you sa atin, the hope of glory. Ito po yung pinakamahalaga. Kaya we try to go back and look at Jesus because He's the author and perfecter of our faith. So, He is the head of the body of the church, who is the beginning, the firstborn. Pag sinabing the firstborn, hindi yung ipinanganak, kung hindi the firstborn from the dead. Maraming sa time ng Bible na, alam niyo kay Lazarus, namatay pero nabuhay. Resuscitated sila, no? Pero ang Panginoon, siya ay resurrected talaga. So, kaya siyang firstborn, siya ang nangunguna sa lahat. Kaya siya nangunguna lahat para ipakita sa atin na tayo rin ay ganoon. Ito nga ang palagi na, kagabi lang, nabanggit ko nga rin yun, yung salita ng Panginoon. No? I am the life. No? Anyone ang sino man mamatay na nanampalataya ay mabubuhay. Yun nga sabi ko kagabi si Angela. Ibig sabihin dahil sa Panginoon yung pinakita niya, siya ang pinapakita sa atin, siya ang una sa lahat. Kaya nga doon sa susunod ng John na nabanggitin, at ang sino man nabubuhay ay hindi mamatay. Bakit? Si Jesus Christ is the firstborn from the dead na pinakita sa riyan ng Diyos na tayo po ay kailangan magpatuloy sa Kanya dahil siya yung nagbigay ng eternal life sa atin. Kung alala natin anong ibig sabihin ng eternal life, sige, balikan natin yung turo ni Pastor J at sa atin. Okay, ang sabi dito, and that in all things He may have the preeminence para sa lahat ng bagay. Ang sabi dito, lahat. Ano siya? Siya ang nangunguna. Siya ang number one. He is the preeminence. Yan po ang ibig sabihin po dito. So,
iglesia.